Walang pasok sila Eya pero maaga kaming gumaya. Isasama ko kasi si Eya at Lucas papuntang City Hall. Bali ito yung pinaka first time na aalis kami ng tatlo lang. Tipong wala talagang kasama. At first time medyo kinakabahan pa ako niyan. Kasi baka ma-stress ako, uminit lang ang ulo ko. Pero sa awa naman ng Diyos hindi. Nung time na to sobrang proud na proud ako sa sarili ko. Kasi biruin mo kung saan-saan kami napadpad niyan. Paano ba naman pagpunta namin ng City Hall, ang sabi nilipat na daw kung saan kinukuha ang PSA. Nung time na yun may pagkaaligaga pa ako. Kasi hindi ko nga alam kung saan yung Makati Circuit Mall, first time kong makakapunta if ever. Pero sa awa naman ng Diyos, nakarating kami dito sa Makati Circuit Mall. Buti na lang din, pagkarating namin, kahit medyo tanghali na, konti lang yung tao. Akala ko kasi baka pumila pa kami ng matagal niyan. Di pa naman kami nakakapag-lunch na. Panigurado ko magmumuriyot tong dalawang batang kasama ko. Wala pang isang oras natapos na ang agenda ko sa may PSA. Kaya pumunta na lang kami dito sa parang veranda. Grabe, sobrang ganda nga ng view dito. Pinicturan ko ng pinicturan ng sobrang dami si Lucas at Eya. At ayan nga, napaka-sweet pa nilang dalawa. Buti na lang din, nung araw na yan, hindi talaga sila nag-away o nagpasaway sa akin. Nakikinig sila pag sinabihan ko manahimik lang sa isang tabi. Lalo na nung nag-fill up pa lang ako ng form para sa PSA nila. Gusto ko pa nga sana magstay dito kahit 30 minutes man lang. Kaso nga lang, nag-aya na si Eya at Lucas na kumain na daw muna kami. Kaya bumaba na lang kami, naghanap kami ng makakainan, McDo o Jollibee. Alam nyo naman, pag mga bata, McDo o Jollibee lang ang mga choices niya. Pinicturan ko lang sila saglit, din inaya ko na sila magpahinga. Para naman makapunta na kami sa baba at makakain. Nasa fifth floor kasi kami nung time na yan. Bago naman bumaba, nagstay muna kami dito sa may harap ng PSA. Naalala ko kasi may sukli pa ako na nasa 400 pa ata yun. Kaya nagantay na lang muna kami. Ang sabi kasi ng cashier, wala pa daw silang barya. Buti na lang talaga naalala ko. Sayang din yun ha, pang McDo ng mga bata. Napaka very good talaga netong si Eya at Lucas. Tahimik lang sila kumakain ng biskwit. Pina-CR ko na lang din muna sila para wala nang hassle mamaya pagkakain kami. Kanina pa yung mga yan hindi pa umiihi. Kaya kahit wala pang nagsasabi sa kanila, pinaihi ko na talaga. Bago naman namin marating ang ground floor, ayan may nakita silang mga gamis. Nagpabilis sila kaya binili ko na lang din. Reward nila sa pagiging mabait nila today. Kontuwa nga niyan si Eya at Lucas. Isa lang binili ko para matuto silang mag-share sa isa't isa. Nung nag-order naman kami sa McDo, iniwan ko lang dito sila sa table. Siguro nga gutom na rin talaga sila. Umalis ako para mag-order. Pagbalik ko, nakaupo pa rin sila sa table. At take note ha, walang naganap na pag-aaway. Binilinan ko lang sila na alagaan nilang isa't isa, bantayan, ganon. Pagkatapos naman namin kumain, diretso uwi na. Bala ko pa sana dumaan sa may Uniqlo, bibili ko si daddy ng t-shirt. Kaya lang, wag na lang. Siguro next time na lang. Habang nakasakay nga sa tricycle, nakapag-video ako. Grabe, sobrang haggard. Pero worth it naman, lalo na mission accomplished kami today. Itong si Eya at Lucas, pawis na rin. Paano ba naman? Napakalayo pa ng sakayan dyan sa mall na yan. Sobrang init at napakahaba na nilakad namin. Masyado nang late. Doon nakapag-decide akong sumakay kami ng tricycle papunta sa paradahan ng jeep. Kala ko kasi nung una, malapit lang. Yun kasi ang sinabi sa amin ng mga napagtanungan ko. Yun lang, share ko lang. Salamat.